Isa na nga po sa mga pinakamakulay na highlight sa boxing career ni Casimero ay nang talunin at wasakin niya sa ikalawang nilang pagtutuos ang ubod ng gulang at napakadayang Thai boxer na si Amnat Ruwing, na kung ating nga pong babalikan ng kanilang naging unang laban, ito nga po yung laban ni Casimero na parang si Undertaker yung nakalaban sa galawan. Yung tipong para kang lumaban sa SmackDown, pero boxing talaga ang laban. Bukod nga po sa hindi mabilang na pamamatid at pagbalibag dito kay Casimero,โอ้โหใช้เหลี่ยมนี่อยากจะเข้าไปโดนดักแล้วครับซ้ายแม่เอ้าล็อกแล้วต้องปล่อยจังหวะปล่อยโอ้เขาพยายามจะอาการไปไกลๆครับเอาพาเข้าเชือก kitang-kita po sa isang eksena ang pasimpleng pagsuntok nito kay Casimero habang nakahiga dahil sa pagkakapatid nito. Natapos nga ang kanilang laban sa loob ng 12 rounds at sa naging laban nga nilang iyon ay tinanghal ngang panalo itong Thai boxer na si Amnat Ruwing via unanimous decision. May 25, 2016, muli nga pong nagkaharap ang dalawang fighter upang tuldukan ang kanilang nasimulang laban. At sa laban nga po nilang iyon ay matagumpay na nakamit ni Casimero ang matamis na pagkapanalo via knockout sa ika-4 na round. Matapos tumama ang isang solidong left hook sa nguyang-nguyaan nitong Thai boxer at sa huling banat nga po ay ang pamatay na body shot. Matapos nga ang kanyang matamis na pagkapanalo kontra sa madayang Thai boxer na si Amnat Ruwing para sa kanilang rematch para sa IBF World Flyweight title, September 10, 2016 sa kaparehong taon ay napasabak naman itong si Casimero sa nooy walang talong boksingero at future superstar na si Charlie Edward ng Britanya. Ito nga po ang kauna-unahang pagkakataon na didepensa ni Casimero ang kanyang titulong hawak, ang IBF Super Flyweight title, kontra sa pambato ng Briton at nooy undefeated na si Charlie Edward. Sa press con bago nga maganap ang kanilang naturang laban ay maring sinabi nitong si Edward na kumpiyansa siya na maaagaw niya ang titulo sa pambato nating si Casimero. I feel ready, I'm confident I can do the business. I've looked at Casimero and I really do believe that I'm going to take that title away from him and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. Balikan po natin ang naging laban ng pambato nating si Casimero kontra sa pambato naman ng Britanya, ang undefeated British boxer na si Charlie Edward, na kung saan pinatikim nga ni Casimero ng unang pagkatalo. Sa pagsisimula ng kanilang laban, malulutong na kombinasyon agad ang pinakawala ng pambato nating si Casimero. Samantalang itong si Edward ay puro jab at halatang naninimbang pa sa kanilang laban. Sa round 4 ay makikita na ang kaibahan nga ng mga suntok nitong si Casimero kontra sa mga banat nitong si Edward na halos puro jab at puro depensa na nga lang ang ginagawa sa laban. Bagamat may mga tumatama din namang mga suntok itong si Edward ay agad naman itong binabawian ng mas malulutong na suntok ng ating pambatong si Casimero. Dahil nga sa lakas ng mga binabatong suntok nitong si Casimero, round 7 ay halos hindi na makasuntok itong si Edward sa takot na matamaan ng isang solidong suntok ng ating pambato na si Casimero. Pero dahil sa hindi mapigil na pag-atake ng ating pambato ay halos mapalood na ito sa pag-ilag, makaiwas lang sa mga pinupukol ng mga suntok galing sa ating pambato. Big shots here from Casimero, and Charlie Edwards has to hold on and cling. And has he got the experience and knowledge to know how to do it? Keep ducking Edwards, or at least he's going to duck that way. Put his hand in front of his face, palm down in front of your face, palm facing the floor.
Casimero's actually doing it to him there. Big right hand. There's another one. Oh, and he's just ripping down on that gum shield, Charlie Edwards. Many times. Now using his left. He's going to beat the willingness to win out of him. Rat-a-tat, get the punches home. That is a At pagpasok nga ng round 10 ay dito na. Dito na tumama ang isang solidong uppercut sa panga nitong British fighter dahilan sa pagbagsak nito sa lona. Nakatayo pa naman itong si Charlie Edwards, subalit makikita na talaga namang ininda nitong British fighter ang suntok na tumama sa kanya. At sa ikalawang pag-atake nga nitong si Casimero ay itinigil na ng third man in the ring ang laban upang maiwasan ang pinsalang aabutin pa nitong si Edward. Ang panalong ito ni Casimero kay Edward ay naging una at huling pagdepensa nito sa kanyang IBF World Flyweight title na sa kalaunan ay kanya ring binitawan para umakyat ng Junior Bantamweight Division. Matapos ang dalawang magkasunod na impresibong panalo ng ating kababayan at pambato na si Cuadro Alas Janriel Casimero sa mga kalabang sina Amnat Ruwing, Charlie Edward, ay muntik na sanang maikasa noon ang isa sa mga pinakamalaking laban sa Super Flyweight Division. Ito nga po ay sa pagitan ng ating pambato na si Cuadro Alas at ng nooy pound for pound king na si Roman Chocolatito Gonzales. Ngunit sa kasamang palad nga po ay hindi ito natuloy matapos malasap ni Gonzales ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa kamay ng underdog na Thai fighter na si Sirisakit Sorrong Bisay. Kaya naman ang dahil nga po dito ay hinirap na lamang ni Casimero ang pambato ng Zamboanga del Norte at kapwa Pinoy na si Jonas Sultan. Kung saan nga po ang magwawagi nga sa labang ito ay siyang magiging number 1 contender ng IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angkahas. Subalit napakapait nga po ng tadhana para sa ating bida noong mga panahong ito sapagkat siya nga po ay natalo by a unanimous decision kay Jonas Sultan. Ngunit kahit ganon ay kabibiliban mo rin talaga itong si Casimero. Dahil imbis na panghinaan ng loob dahil sa nalasap niyang pagkabigo, ginamit niya itong motibasyon upang magpatuloy at bumangon sa kanyang tinamong pagkatalo. Taong 2019 mula Super Flyweight ay tumalon nga ito sa Featherweight Division upang sagupain naman ang Meksikanong si Josepek na kung saan ay tinapos nga ni Casimero ng mabilis ang kalaban niya sa loob lamang ng 2 rounds. Matapos nito, 1 taon lang ang nakalipas
ay muli itong bumaba ng dibisyon patungong bantamweight upang sunod namang sagupain ang Japanese fighter na si Kenya Yamashita, na kung saan itinalo niya via technical knockout sa round 6. At dahil nga po sa impresibong panalo ng ating bida, ay naging daan ito para magkaroon siya ng pagkakataon sa WBO Interim Bantamweight title. At dito ay nakasagupa niya ang tinaguriang The Cobra, ang Meksikanong si Ricardo Espinosa Franco. Bago maganap ang kanilang sagupaan, ay galing ang Meksikano sa 13 sunod-sunod na impresibong panalo, na kung saan ay 12 dito ay tinalo niya via knockout. Naging WBO Latino Bantamweight Champion taong 2018 matapos niyang talunin ang Amerikanong si Daniel Lozano via technical knockout sa loob lamang ng 2 rounds. May impresibong record na 23 wins, 20 knockouts at 2 talo lamang, at may napakataas na 73% knockout ratio. Kaya naman masasabi nating napakabigat na laban ito para sa ating bida. Subalit sa mismong laban ay tila nagmukhang mahinang nilalang ang knockout artist na Meksikano. Sa sabayan ng dalawa ay makikita ng mas angat ang mga suntok ng ating bida. At pagpasok nga po ng round 3 ay mapapansing nahihirapan ng makatama itong Meksikano, na halos saluhin na lang lahat nitong suntok na ipinupukol ng ating bida. At pagsapit ng round 6 ay dito na unti-unting lumambot ang tigasing Meksikano dahil sa walang humpay na birada ng ating bida. Bumagsak nga ito matapos tamaan ng magsunod na right hook. At sa mga sumunod na round ay bahagyang nakaganti rin naman itong Meksikano, na kung saan ay nakapagpatama nga rin nito ng malalakas na suntok mula sa ating bida. Subalit tila walang epekto naman ito sa tigasing mukha ni Cuadro Alas. At pagsapit nga po ng round 12, ay dito na tuluyang tinapos ni Cuadro Alas ang paghihirap nitong si Ricardo Espinosa, na kung saan ay nanalo nga po ang ating bida via technical knockout.
Matapos nga maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Casimero, ang interim WBO bantamweight title sa Meksikanong si Ricardo Espinosa Franco via 12-round knockout noong taong 2019, ay isa na namang panibagong world record ang naitala sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Nang tanghalin ito bilang ika-4 na Pinoy na nanalo ng 3 titulo sa 3 magkakaibang dibisyon. 4 na buwan nga lang ang nakalipas, ay tinapat agad ito sa nooy WBC Pecom Box Super Bantamweight Champion at rank number 10 WBO contender na si Cesar Ramirez, isa ring Meksikano, na nooy may record na 18 wins, 11 knockouts at 3 talo. Bagamat may ilang talo nga itong si Ramirez, ay walang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag nakaharap na ang boksingerong ito, sapagkat may kabigatan din ang kamao nito. Sa katunayan nga, bago nga maganap ang kanilang sagupaan, ay nakapagtala muna ito ng 6 na sunod-sunod na impresibong panalo, kung saan 5 sa 6 na tinalo nito ay tinapos ito sa pamamagitan ng knockout. Kaya naman mataas ang kumpiyansa nito na kayang-kaya niyang talunin ang pambato nating si Janriel Casimero. Sa isang article nga na inilabas noon ng The Manila Times, sinabi nga nitong si Ramirez na si Casimero daw ay katulad lang daw na ibang boksingero na kayang patulugin sa laban. At nang matanong nga ng kaibigan nating si Sir Pao Salud kung ano ang magiging prediction niya at kung ano ang magiging resulta sa magiging laban nila, ay ito ang naging sagot niya. Nice. What's your prediction? ¿Cuál es tu predicción? Knockout. Don't need interpretation. Alright, well, good luck. Nakadagdag din sa kumpiyansa nito ang pagpalya sa pagkuha ni Casimero ng kanyang timbang sa kanyang weigh-in, sapagkat sumobra ito sa 118 pounds bantamweight limit. Mabuti na nga lang at nagawan pa rin ito ng paraan ng kampo ng Pinoy champion. Yun nga lang, makikitang sobrang drain ng katawan nito at halatang nanghina ng gusto. Ang kanilang sagupaan ay naganap sa San Andres Sport Complex, Malate, Manila, kung saan ang magwawagi nga sa labang ito ay siyang makakalaban ng WBO Bantamweight Champion na si Sulani Tite. Sa mismong laban, bagamat kita na medyo nanghina dahil sa pwersahang pagbabawas ng timbang nitong si Casimero, ay determinado itong makagawa ng isang impresibong panalo sa harap ng mga kababayan nating Pilipino. Lalo na't sa labang iyon ay personal na nanood ng laban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa mga unang round pa nga lang ay nagpakita na agad si Casimero sa harap ng mga Pinoy boxing fans. Kaliwat ka ng mabibigat na suntok agad ang pinakawalan nito. Kaya naman dahil dito ay tila bahagyang napatras itong si Ramirez matapos maramdaman ang lakas ng pambato natin si Janriel Casimero. As we get into the last. But right now, Ramirez is fighting. He looks very tentative at this stage. Yes. We're talking of Ramirez. Free to the public. Here we go. Maybe a bit of a problem here for Casimero, especially if Ramirez put a lot of pressure on Ramirez. More aggressive to solidify his control of the fight. Let Ramirez feel his power early on. At pagpasok ng round 3, naka-score ng knockdown nitong si Casimero matapos tumama ang isang solidong counter left hook sa mukha nitong Meksikano. Hello to all our viewers from around the world. Also hello to Mrs. Measuring his opponent. He's moving in, but he's got to be careful. Ramirez looking to counter. Quick movements there from Casimero. Once he comes charging in, it can't just be one shot. It just can't be the right hand. That time, a nice left hand. That was a beautiful knockdown. left hand. Knockdown. Beautiful left hand. Nice counter there, perfectly timed. And Ramirez says, you know, sometimes when you get hit in the start, really waiting for the right. And that wrestling move ends. Ramirez scoring with the right hand. So Ramirez misses, and then Casimero perfectly times that left, and you can see his knees buckled and he just went down. And then he has not. Ngunit tahanga ka rin talaga dito kay Ramirez dahil imbis na manghina dahil sa tinamong pagkaka-knockdown ay tila mas lalo pa itong nag-init sa laban. Ipinakita nito ang pagiging dugo ng isang Mexican fighter. Nakipagsabayan nito sa ating bida, kaya naman bagya itong nakabawi sa mga sumunod na rounds. Mexico Still in round number 4. Now in round number 5, there's a slip. There's a slip. Oh, they call a knockdown. They call a knockdown. Ramirez is
not happy with that call. Oh, they call a But he knockdown. takes it. Well, that was a flash knockdown, but 2 knockdowns for the Filipinos so far. Nice right hook there. that's a big from one. That's a big punch. Here, another right. Oh, But a nice nice, shot. wow, solid right from the Mexican. Ooh, now that got Casimero's attention. Yeah. This is getting interesting, Canito. And both fighters now throwing bombs. Whoa. This is the kind. Now combinations. Yeah, with this he's same gonna want to round. get back. Knee shots. There he is throwing his left and right. Casimero's holding on. Oh, Casimero with his back. Oh, it was a hit in the back of the head. There was that shot, the right hand. But that didn't cause the knockdown. Then there was a There was big a punch big with the right hand. Yeah, you can see that. And Chavez sings on. Ramirez needs some distance. A nice shot to the body by Casimero that time. Put the Mexican away. Oh, nice and shot. that was a big Ramirez. right from Ramirez. That time Oh, he had his another distance. right. Oh, Ramirez now pouring it on. Big round here for Ramirez. Mexican corner getting really excited. Another strong right from the Mexican. Pouring it on, Canito, right here. Big round here for Ramirez. That time Casimero throwing the right hand. Crowd loving the action. This fight is not going to go to distance. No, Nice both. shot. Casimero throwing one punch. At pagsapit nga ng round 7, ay dito na. Dito na nakaganti ang ating bida matapos mapansin na tila naubusan na ng hangin nitong si Ramirez. Kaya naman, wala nang sandali pang inaksaya ang ating pambato at agad binanatan ang dayong Meksikano. You're big. Exactly. He's been down twice. He knows Oh! points. Wow! There we go. That was a solid right from Casimero. And Ramirez holds on. Whoa! Both fighters are down. Referee pulling them apart. He's having difficulty breathing because of the. Oh, another solid right from Here we go. Casimero. And he's down. Oh. He's down. They're gonna call a knockdown. Wow. A solid. Casimero Flurry. went through the ropes there. But Casimero needs to be in a neutral corner. There's blood. Oh man, it is all heart now Yeah. for the Mexican. Oh! Another, oh boy! He One just- more big punch. And watch it right here. Oh, there's another big left there from Casimero. That was the big punch, the right hand. And then Casimero, as we were saying, he needed to crowd Ramirez, get into his chest. And a big punch there. And the crowd is on for a couple of big ones. He's looking for the coup de grace. He's looking to win this fight. Oh, nice shot there by Ramirez. Ramirez fights back. Oh, look at how to catch their breath. Oh, solid Nice. uppercut. Casimero able to get out those. Oh, nice shot. That was a solid right from Right hand. And Casimero. answers back. Beautiful. Upstairs hitting from the Philippines. Solid left there from Ramirez. Casimero. You know, Round 9. Now Ramirez Oh, nice connecting with the left and the uppercut. Casimero just looking to hold on. That time he scored with a left hand. Scored with a nice left hand. Let's have a look at the action there. Oh boy! At pagpasok ng round 10, ay mas lalo pang tumindi ang parusa ni Casimero dito kay Ramirez. Sa pagkakataong ito, ay bodega naman ng Meksikano ang pinuntarya nito. Sa lakas nga ng mga patama ay makikitang iniinda nitong maigi ang mga suntok ng ating bida. What about this body attack now? Oh By boy! John Riel Casimero. He seems to want to finish the fight in this round. Can he do it? Ramirez seems to be folding up here. But he's fighting back.
When he's taking those shots to the midsection, he's grimacing in pain on his body. There's one shot to the midsection. That's what he's looking for. A shot to the side of the body. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! Let's seal the win for the Filipino. Big shot right there. Boom! And then the right hand. Mouthpiece off. Pushes him back and then boom. Solid right it was. Nothing left. The reliable and his right. eyes were gone. I was actually looking for a body shot to end it. But you know, the situation presented itself. Dahil sa impresibong panalo nitong si Casimero, ay natuwa ang ating pambansang kamao. Dahil sa magandang performance nito, tagumpay nitong nadepensahan sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang WBO interim title. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating munting channel.